Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang espiya ng South Korea na nakapasok sa North upang pigilan ang bansa na makabuo ng programang nuklear. Ang pelikulang ito ay ang South Korean thriller action film na ipinalabas taong 2018 na pinamagatang The Spy Gone North. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Matapos ang pangalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng kasunduan ng tigil putukan sa Korean Peninsula, ngunit ang tensyon sa dalawang bansa ay hindi pa din matapos-tapos at patuloy na nagpapadala ng espiya sa isa't isa. Taong 1992, si Major Park Suk-young ay nilapitan ng NIS o National Security para mag-espiya sa North Korea upang pigilan ang pagbuo ng North ng armas na nuklear. Pumayag si Suk-young na tinatawag na Black Venus at binura ang maganda niyang imahe bilang militar upang malinlang ang espiya mula sa North Korea. Sunod niyang misyon ay madala ang professor na may nalalaman sa programang nuklear ng North. Kinaibigan nito ang isa sa kanyang tagasunod dahilan nang mahuli nila ito para madala sa South Korea si Kim Jong-hyuk. Doon nalaman ng NIS na kasalukuyan ang nakabuo ng armas na nuklear ang North Korea na ikinakatakot nila, at ang tanging nakakaalam lang ay ang malalapit sa North Korean leader na si Kim Jong-il. Dahil dito, inatasan ng NIS director na si Choi Hak-sung si Black Venus na pasukin ang matataas na ranggo ng North Korea upang malaman ang ginagawa nila. Kailangan niyang makuha ang loob ng direktor ng External Economic ng North na nasa Beijing dahil ito lang ang nakakalapit kay Kim Jong-il na hindi miyembro ng militar. Taong March 1995, nagtungo si Suk-young sa Beijing bilang isang negosyante na ang layunin ay mapasok ang North Korea. Ilang buwan ang ginugol niya doon para makalapit kay Kyohara, ang nag-iisang taong may ugnayan sa External Economic Council ng North Korea na nasa Beijing. Di nagtagal ay nagsimula ng magka-interes ang konseho ng North Korea kay Suk-young. Sa kanyang tinutuluyang hotel naglagay ng pang-espiya ang mga ito upang masigurong isa siyang tunay na negosyante. Matapos nilang makuha ang atensyon ng North, ang NIS ay kumilos upang gipitin ang negosyanteng nagmula sa North Korea na nememeke ng produkto. Dahil dito hinuli ng pulisya ng China ang negosyante at pinagbayad ng malaking halaga. Ang External Economic Council ng North Korea sa Beijing ay nakatanggap ng tawag mula sa Pyongyang na ayusin agad ang problema na maaaring ikakasira ng kanilang reputasyon, ngunit kulang ang pambayad nila sa kaukulang danyos kaya naghanap sila ng mahihiraman. Kalaunan, si Suk-young ay nakatanggap ng tawag mula sa direktor ng North Korean External Economic Council na si Rim Young-an upang makipagkita. Pinapunta si Suk-young sa isang lugar kung saan sila mag-uusap bilang maingat na hakbang para sa kanilang seguridad. Pagdating sa lugar kinapkapan siya ng mga bantay pero inawat ito ni Rim Young-an bilang itinuturing siya nilang bisita. Matapos nito ay nag-usap ang dalawa sa mahalagang bagay para makatulong sa problema nila. Alam ng mga North ang nakaraan ni Suk-young bilang isang militar ng South. Makikipagnegosasyon lang sila kung makakapagbigay siya ng sensitibong impormasyon tungkol sa South Korea dahil dati siyang isang sundalo at hindi agad sila maniniwala sa kanya. Dahil dito ibinigay ng NIS director ang kahilingan ng North at nagbigay ng pangregalo. Upang makuha ang tiwala nila na hangad ay makapasok si Suk-young sa North Korea sa pamamagitan ng mapagkasunduan nilang negosyo. Nakipagkita ulit si Suk-young sa taga-North para dalhin ang perang hinihiling nila para sa kanilang problema at ang hinihinging impormasyon. Ipinakilala sa kanya si Lieutenant Jong Mu-taek, ang may hawak ng seguridad ng North Korea. Iniwan sila doon ng direktor upang makapag-usap, ngunit nakukulangan ito sa mga dala niyang impormasyon dahil ang gusto niya ay ang pangmilitar ng South Korea. Pinaintindi ni Suk-young na matagal na siyang umalis sa militar at negosyo na lang ang gusto niyang gawin. Subalit kinumbinsi siyang maging espiya nila laban sa South kapalit magbabayad sila ng malaki sa bawat impormasyon. Hindi pumayag si Suk-young na kunwari negosyo lang talaga ang pakay niya, binawi nito ang dala niyang pera at iniwan ang opisyal ng North. Pero pag alis niya tinawagan ito ng direktor upang makipag-usap ulit na ang ibig sabihin kumagat na sila sa kanyang pain, nagtungo si Suk-young dala ang regalo na iniwan niya muna sa labas. Mahigpit pa din si Jong Mu-taek sa kanya pero wala silang makitang kahina-hinala, nang bigyan siya ng inumin tinanggihan niya ito dahil nagbago na siya at pinanindigang hindi na siya umiinom. Subalit talagang mainit sa kanya ang lieutenant, hindi naman nagpasindek si Suk-young kaya inawat na ito ng direktor.
lumabas na din muna si Sookyung para kunwari magpahangin pero ang totoo may iniwan siyang recorder sa banyo para magamit. Ngunit paglabas niya para kunin ang iniwang regalo, naghinala na naman si Jong Mutek dahil sa tagal nito kaya kinapkapan siya nila pero wala silang nakitang kahina-hinala. Dumating din ang direktor na galit sa ginawa ng lieutenant, pinalabas niya ito kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makita din nila ang dala niyang regalo ay agaran siyang binati ng mga ito bilang mainit na pagtanggap sa kanya. Doon na nagsimulang makapag-usap ang mga ito patungkol sa kanilang magiging negosyo na makikinabang ang North Korea. Nakita ni Rim Yung-an ang laki ng ipinagbago ng Beijing sa loob ng 2 taon, hangad niya din sanang umunlad ang kanilang bansa kaya magbibigay sila ng eksklusibong business rights kung magugustuhan nila ang negosyong nais niya. Ipinapabenta din ng direktor kay Sookyung ang isang antique pero napag-alaman niyang peke lang ito ngunit sa tingin nila sinusubukan lang si Sookyung sa kung anong gagawin niya. Plano ng NIS director ang pagsushoot ng commercial sa norte na balak nilang ipasok na negosyo dahil maraming kumpanya ang may gusto nito, at madali na lang din siyang makagalaw pag naroon na. Ang nakikita nilang pwedeng gumawa ay si Han Chang-ju ang dating advertising executive at ngayon ay independent na lang, dahil matagal na niyang gustong makapag-shoot ng ad sa North Korea. Upang makalapit nagpanggap na bagong kapitbahay si Sookyung upang magawa ang kanilang plano. Nang madalas nang nagkikita ang dalawa nalaman ang ugnayan ni Sookyung sa North hanggang sa mag-alok ito na magnegosyo sila ng advertising company na kukunan ang mga larawan sa North Korea. Samantala, kasalukuyang eleksyon sa South Korea at ang NIS ay may pinapanigang partido sa politika. Inatasan si Haksang na sirain ang pangalan ng kalabang tumatakbong presidente. Nakipagkita naman ulit si Sookyung kay Rim Yung-an para sa kanilang proposal na siguradong kikita sila ng malaki, ngunit tila tutol na naman si Jong Mutek sa ipapasok niyang negosyo. Pinaalis muna ito sandali ng direktor para makapag-usap sila ng sila lang, kinumbinsi siya ni Sookyung na simula pa lang ang advertisements. Ngunit hindi siya ang makakapagdesisyon nito kundi ang Pyongyang, pero inihayag ng direktor na ilalaban ang proposal niya at humingi ng 3 araw. Matapos nito ibinigay din ni Sookyung ang napagbentahan niya sa antik na maliit na halaga lang dahil isa lang itong peke, pero nagdagdag siya ng mga gamot na wala sa North na labis namang ikinatuwa ng direktor. Kalaunan bago ang eleksyon, ang North Korea ay nagpasimula ng provokasyon sa South sa pamamagitan ng mga pagsabog sa DMZ na ikinaalarma ng kalyadong bansa. Nag-alala si Sookyung na baka dahil sa napipintong sigalot masisira ang kasunduan niya sa mga North. Dahil dito, nanalo ang dinadalang presidente ng matataas sa NIS na ang totoo ay kagagawan pala nila ang pag-atake upang takutin ang mamamayan ng South na pabor sa Democratic Party. Sa Beijing, nakatanggap ng tawag si Sookyung mula kay Rim Yung-an na nasa North Korea na inanyayahan siyang magpunta ng Pyongyang dahil gusto itong makita ng kanilang leader na si Kim Jong-il. Ilang araw ang lumipas nagtungo ng North Korea si Sookyung na nakakaramdam ng kaba sa gagawin. Si Jong Mutek ang nagsundo sa kanya sa airport at dinala siya sa isang pasilidad kung saan muna siya manunuluyan. May pagdadaanan pa si Sookyung na mga pagsubok bago makaharap ang North Korean leader. Bigla siyang nawala ng malay at sinimulan ng interogasyon sa kanya para sa totoong pakay niya sa pagpunta ng North. Matapos bumalik ang lakas niya isinakay ito ni Jong Mutek sa sasakyan. Bago pa man nagpunta ng North si Sookyung binalaan na siyang itatanggi ito ng NIS pag nalaman ang kanyang tunay na pagkakilanlan. Isinakay siya sa barko at doon itinuloy ang pagtatanong pero wala silang nakuhang anumang kahinahinala sa kanya. Nakapasa si Sookyung sa pagsubok at narating ang tirahan ng North Korean leader na punong-puno ng mga kasundaluhan. Naroon din nag-aantay sa kanya si Rim Yung-an at dinala siya sa loob upang makaharap si Kim Jong-il. Bago pa ito nagpakita sa kanila madaming ibinilin sa kanya ang direktor na mga bawal gawin gaya ng bawal tingnan ng diretsyo sa mata ang general. Maya-maya pa lumabas na si Kim Jong-il, nakaramdam ng kaba si Sookyung pero ito na ang matagal nilang inaantay na pagkakataon. Mahinahon siyang inalok ng alak ng general pero dahil hindi siya umiinom ipinagsalin niya na lang si Kim Jong-il. Matapos nito diretsyo na din sila sa pakay na negosasyon na may kalakihang halaga ang maaaring kikitain ng North Korea bukod sa advertising dahilan ng walang kahirap-hirap na pumayag ang North Korean leader sa kasunduang negosyo sa loob ng 5 taon. Dahil dito naging isang makasaysayan ang naging negosasyon na nagbigay daan para sa kalakalan ng dalawang bansa. Malaya na ding nakakapag-ikot ang grupo nila sa North para kumuha ng mga larawan ngunit ang problema ay pang turista lang ang mga lugar na pwede nilang puntahan.
Ang bagong misyon ni Suk-yang ay mapuntahan ang nuclear facility ng North Korea. Kinailangan niyang makalapit kahit 10 kilometro lang dahil isang researcher doon ay may ibibigay sa kanyang dokumento. Pagbalik sa North, kinumbinsi ni Suk-yang ang direktor na kumuha ng mga larawan sa Yongbayan, ngunit ayaw itong pumayag dahil ipinagbabawal ang lugar dahil naroon ang pasilidad ng nuclear. Si Jong Moo-taek na ang kinumbinsi ni Suk-yang dahil ito ang may hawak ng seguridad ng bansa, nagpanggap siyang hahanapin ang napag-alamang libingan ng mga dating maharlika malapit sa Yongbayan, na siguradong kikita sila ng malaki at maaari niya pang ika-promote na agaran nitong pinagka-interesan. Kalaunan nagtungo na sila sa nayon ng Beryong na distrito ng Yongbayan, pero iniwan sila doon ng pangkat ng lieutenant dahil mayroon pa itong gagawin. Bago pa magsimulang maghanap si Suk-yang sa Peking libingan, may ibinigay si Rim Yung-an sa kanya na isang sagisag bilang tapos na ang lahat ng pagsubok nito at totoong kasapi na siya sa kanila. Matapos nito agarang sinimulan nila ang paghahanap habang nagpaiwan ang direktor. Nakita niya ang lugar kung gaano kahirap ang mga mamamayan na nagkalat lang ang mga patay na katawan sa isang basurahan. May sinabi ang kasamahan ng direktor sa kanya patungkol sa taong balak niyang makita na isang researcher, ngunit nakikinig pala si Rim Yung-an sa kanila sa sasakyan. Pinili daw nitong magtaksil dahil ginagawang kulungan ng pamilyang Kim ang kanilang bansa. Binalaan ito ni Suk-yang na may nakikinig sa kanila at nagpanggap na wala siyang alam sa mga sinasabi nito. Sa isang salo-salo ang direktor na lang ang dumating kasama ang kanyang pamilya. Ipinagtataka ni Suk-yang nang hindi makita ang kasamahan kaya sinabi na ni Rim Yung-an na hindi na nila ito makakasama pang muli dahil ayaw niyang masira ang pinakaunang beses na pagkakasundo ng dalawang Korea. Ganun pa man, hindi mapagkakailang nag-alala si Suk-yang na baka alam na ni Rim Yung-an ang tunay niyang pagkatao. Nagsisimula na din ang bagong eleksyon sa South Korea at nanganganib na matalo ang sinusuportahang kandidato ng NIS. Nangangamba silang maaaring buwagin ang NIS pag may uupo na bagong gobyerno. Balak nilang makipag-usap sa North sa pamamagitan ng kanilang agent na si Black Venus. Palihim na nakipagkita si Hak Sung kay Suk-yang upang ipabigay sa kanya ang sulat para sa Norte. Nag-alala ito na baka dahil dito maghinala sila at masira ang kasunduang matagal nilang pinaghirapan. Pero ayon sa direktor maaaring sakupin ng North Korea ang South pag nanalo ang presidente ng komunista. Wala ding magawa si Suk-yang kundi sumunod sa inuutos sa kanya. Pagbalik sa Beijing ibinigay ni Suk-yang ang kautusan, di nagtagal ang mga mambabatas mula sa kasalukuyang partido sa South ay dumating sa tinutuluyan niyang hotel. Nakatanggap din si Suk-yang ng utos na pinapauwi ng South kaya naghinala itong ginagamit lang siya para sa eleksyon. Dahil dito nagtungo siya sa silid ni Rim Yung-an habang wala siya doon at naglagay ng bug sa fax machine nito na muntik na niyang ikinahuli kung hindi siya nakagawa ng alibay. Nang makipagkita ang mga South Korean delegate sa North kasama ang NIS director na si Hak Sung para sa kanilang planong pakilusan ang militar ng North upang magsimula ng gulo kagaya ng tunay na gyera, nakikinig pala si Suk-yang sa usapan nila sa ibabang silid. Hindi naman sumang-ayon si Rim Yung-an sa planong pag-atake sa sensitibong parte dahil maaaring masira ulit ang relasyon ng dalawang bansa, ngunit nakahanda silang magbayad ng malaking halaga. Sinang-ayunan ni Jong Moo-taek ang kanilang kahilingan kahit tutol ang direktor. Agaran ding inaprubahan mula Pyongyang ang aksyong militar na maaaring makakapagbalik ng tensyon. Matapos nito nakipagkita si Suk-yang sa kanyang direktor para pigilan ang kanilang pinaplano. Sinabihan siyang ginagawa lang daw nila ito para sa kapakanan ng kanilang mamamayan pero hindi siya doon sang-ayon. Kasunod nito kinausap ni Suk-yang si Rim Yung-an para kumbansihin, dahil ang ad business nila ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng pera kundi pagkakaroon ng ugnayan sa dalawang Korea. Ganon din sana ang gusto ng direktor upang iangat ang antas ng buhay ng kanyang mga kababayan na nagdudusa sa gutom. Pangarap niyang umunlad ang kanilang bansa ngunit mawawala na ang pag-asa niya sa pagkilos ng kanilang militar. Dahil dito inihayag ni Suk-yang na may pag-asa pa sila, hiniling niyang makipagsapalaran ulit sila ng magkasamang dalawa. Kinausap nila ang North Korean leader para pigilan ang napipintong gulo pero hindi nagustuhan ni Kim Jong-il ang sinasabi niyang ginagamit lang ito ng mga nasa posisyon ng South. Nakipagsapalaran na si Suk-yang sa pagsagot na baka hindi umayon sa kanila ang sitwasyon sa kalabasan ng eleksyon, maaaring mawala ang ad business pati ang antik na ginagamit nito sa pagpapatupad ng batas. Pinapasok na ng general si Jong Moo-taek para kunin ang kanyang opinyon,
Sinabi nitong pag-iurong ang kanyang utos siguradong mamaliitin ang kanilang panukala at ang hindi sasang-ayon ay isang traidor sa kanilang layunin. Inihayag ni Suk-yang kay Kim Jong-il na hindi lahat ng state security ay sinusuportahan nito dahil sa katapatan niya. Ibinisto niya na $4 na milyong ang ibinayad ng South para sa kanilang aksyon, pero $3.6 milyong lang ang sinabi nila na ang ibig sabihin may nangloloko sa kanya. Nagpakita naman ng pasasalamat si Rim Yung-an sa mga ginawang desisyon ng kanilang leader na desidido itong makipag-ayos sa South, ngunit kung hindi niya iuurong ang kanyang utos mawawala sa kanila lahat dahil lang sa halagang $4 na milyon. Inihayag ni Kim Jong-il na napakalaking kahihiyan ito para sa kanilang bansa at inutos kay Rim Yung-an na imbestigahan ang traidor na umaalma para sa pagbabago, inutos niya din ang agarang pag-atras ng lahat ng kanilang militar. Sa South Korea wala na silang nasagap na anumang banta, nakatanggap na lang din ng balita si Hak Sung na nagpunta ng Pyongyang si Black Venus na ikinagalit nito. Kalaunan, nanalo sa pagkapresidente ang partidong oposisyon na ikinatuwa ng mga mamamayan dahil ang layunin nito ay pagkaisahin muli ang dalawang Korea. Samantala sa North inanyayahan si Suk-yang ng direktor sa kanyang tahanan bilang pasasalamat, binigyan siya ni Rim Yung-an ng regalo na matagal na niyang gustong gawin. Iniisip naman ni Suk-yang kung magkikita pa ulit sila, pero dahil sa kanilang negosyo ay patuloy pa silang magkikita at pumayag na din si Suk-yang na uminom para ipagdiwang ang pagkakaisa ng dalawang bansa. Sa South Korea ang matataas sa NIS ay sinisimula ng nililinis ang mga ilegal nilang pakikipagsabwatan sa North, dahil sa may alam si Black Venus inilaglag ito ni Hak Sung sa pamamagitan ng kunwaring kanilang kakompetensya sa negosyo na isa siyang espiya ng South Korea. Laking gulat na lang ni Chang Ju nang malaman ang totoong pagkatao nito na wala siyang kaalam-alam. Pinuntahan naman si Suk-yang ng direktor upang ipakita ang kumakalat na balita sa kanyang tunay na pagkatao na niloloko lang sila ng isang espiya. Dismayado si Rim Yung-an sa panloloko nito sa kanila at nagbanta itong papatayin kung hindi siya magpa-convert sa North. Hindi pumayag si Suk-yang dahil iisa lang ang kanilang lupang sinilangan. Ganun pa man may pinagsamahan na ang dalawa, binigyan siya ni Rim Yung-an ng pagkakataong makatakas at iniabot ang ID na walang sinumang makakapagpatigil sa kanyang umalis ng Pyongyang. Ngunit inaalala ni Suk-yang ang mangyayari sa direktor, sinabi nitong siya lang ang may kakayahan na humawak ng negosyo nila sa ibang bansa kaya umaasa itong hindi siya papatayin. Dahil dito, matagumpay na nakalabas ng North Korea si Suk-yang na umaasang magkikita pa ulit sila ni Rim Yung-an pagdating ng araw. Magmula noon, wala nang nakakakita sa mga tauhan ng direktor sa Beijing dahil hinuli silang lahat. Ang kilos militar naman na naganap sa DMZ noong nakaraang administrasyon ay inimbestigahan at hinuli si Choi Hak-sung bilang may kinalaman sa panggugulo sa politika. Taong 2005, sa unang pagkakataon isang babaeng taga North Korea ang magmodelo sa produkto ng South na nagpapakita na gumaganda na ang relasyon ng dalawang bansa. Ganun pa man walang ibang hangad si Suk-yang na makita ulit ang kaibigan pero wala ito doon. Pagkaraan ng ilang sandali habang masaya ang lahat sa makasaysayang tagpo sa Korea, lumabas si Rim Yung-an bilang siya pa din ang namamahala sa negosyo ng North at nagkita ulit ang dalawang magkaibigan na ipinapakita na nasa kanila pa rin ang regalo nila sa isa't isa. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!